Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po turuan yung kalabaw po na hindi pa marunong sakyan at hilahan. Napakadaling proseso po, 3 araw lang po ay marunong na pong sakyan at hilahan po yung kalabaw. Ito po yung ginagawa ko pong paghahanda. Ipapakita ko po yung video sa pasunod-sunod. So una po, ganito po yung gagawin mo. Dapat po ay kukuha ka po ng kahoy na mabigat para pag hinila po ng kalabaw ay hindi po siya makakatakbo ng mabilis, para po ay makontrol mo yung lakas niya. Kaya lalagyan mo po ng medyo mabigat na kahoy. Ito po yung ginagawa naming paghahanda. Tinali po namin ng maayos para kahit po tumakbo yung kalabaw ay hindi po siya matatanggal. At ito po yung ipapahila sa kalabaw. Ito po yung time na pahirapan po na papasukin yung kalabaw dyan sa pahila para hilahin niya yung kahoy. Ganito po talaga sa umpisa. Minsan kala mo ay hindi mo siya maititrain. Dapat ay matyaga ka pong pupursige na dapat hindi po masunod yung gusto ng kalabaw. Dapat po ay ipakita mo po sa kanya na ikaw po yung mas malakas kaysa sa kanya, para ikaw po yung sundin niya at hindi po masunod yung gusto niya. Kaya ito po, pinipilit po namin na papasukin siya dyan sa kahoy para lagyan ng pamatok para hilahin niya yung kahoy. Kaya lang po ayaw niya nga pong mangyari yung gusto namin. Kaya siya po ay nagwawala. Ganito lang po talaga sa una. Kaya dapat malakas po yung loob mo na mangyayari yung gusto mo. So ito po yung nangyari, na nagawa na po namin ng paraan na mailagay. Ang dapat mo naman pong gawin nito ay mahawakan mo yung ilong ng kalabaw at matindi mo yung lubid. Hindi mo siya bibitawang kahit tumakbo, kahit anong mangyari, para hindi po masunod yung gusto niya na kung pumunta kung saan. Dapat po ay makontrol mo yung lakas niya at makontrol mo yung gusto niyang puntahan. Iba't iba po ang reaksyon ng kalabaw. Minsan po pagka nalagyan ng ganyan ay automatic pong natakbo. Ito po ay hindi po siya agad nagtakbo, nanibago po siya. Pero maya maya po ay tumakbo din po siya. So dapat po pagka tumakbo yung kalabaw ay kontrolado mo po yung papuntahan niya, kasi hindi mo rin po siya pwedeng palikuin kaagad kasi matitiik yung liig niya sa mga nakalagay na pamatok, kasi pwede pong magtagilid or mapilipit yung paa ng kalabaw. So sa una po, ganito po yung gagawin mo. Iikot mo siya hanggang sa maubos yung lakas niya. Papagurin mo siya para masanay siya na may hinihila ng ganyan. Pero unang-una po dapat mag-ingat din, kasi pwede pong maapakan yung paa mo. Matalim po ang paa, lalo na po pag medyo bata pa. So ngayon, ganyan lang po, uubusin mo yung lakas niya, iikot-ikot mo siya hanggang siya po ay mapagod, hanggang po sa umamo siya. Kasi pag mga ganyan po yung kalabaw ay mailap, medyo mailap. Yan po kasing kalabaw namin ay mailap siya. Pero mas maganda po sa kalabaw yung mailap, kasi pag hindi po mailap, medyo hindi po siya healthy o kaya may nararamdamang hindi maganda. So ganito lang po, iikot-ikot mo siya. Pagka tumakbo, tatakbo ka rin, pero wag ka pong iikot ng basta-bastang ikot, kasi pwede pong magkapirilipit yung paanong kalabaw, pwede po siyang mabalian. Kaya dapat pag nag-ikot ka po, dapat may buwelo rin. Ngayon po, pag pagod na siya, ganito na po yung gagawin. Katawan po ito ng saging. Pinaliit ko lang po yung bandang gitna niya para sakto pong makasakay sa likod ng kalabaw. At nang nailagay ko na po sa likod ng kalabaw, nilagyan ko po siya ng tali na para po hindi mahulog. Pero bago ko po siya itinali, dapat hindi po muna tatanggalin yung pahila ng kalabaw. After mo pong mailagay at matalian yung katawan ng saging para hindi mahulog kung tumakbo man yung kalabaw, saka mo po tatanggalin yung pahila ng kalabaw.
Ito po pala yung pangalawang araw na pag-train namin sa kalabaw. So after mo pong matanggal na yung pahila, ito na po yung ipapractice mo sa kanya. Titingnan mo po siya kung nagpupimiglas ba pagka nakalagay na parang nakasakay po kasi yung saging sa likod niya. So ang ipapractice mo po dyan, matuto siya na may nakasakay sa likod niya. So titingnan mo po siya kung nagpupumiglas. Ngayon po hindi po siya nagpupumiglas, kaya ang gagawin ko po dyan, sasakayan ko po siya ng bahagya. Yung hindi po muna isasakay ko yung puwit ko sa likod, parang dadapaan ko muna. So pag sasakay po pala sa ganitong di pa marunong sakyan, dapat po wala ka pong itak. Dapat tatanggalin mo po yung itak mo, just in case mahulog yung itak, hindi ka matusok. Ngayon po na nakita ko po siya na hindi po siya nagpupumiglas pag sumakay ako, ang gagawin ko po, sasakyan ko po yung likod niya na nakahawak po ako doon sa saging. Dahil po hindi pa marunong yung kalabaw kung saan siya papupuntahin, tinawag ko po si Papa para hilahin niya yung kalabaw at tuturuan ko po yung kalabaw kung paano po siya sumunod or imaniho ng gamit ko po yung lubid sa taas para malaman niya po kung saan ba talaga siya pupunta. Ngayon pong sinusundan niya si Papa, kung saan po pumunta si Papa, pinipiti ko po yung lubid para malaman niya po na doon po siya pupunta. Ayan po, kaya kung mapapansin niyo po, kahit hindi na po nakahawak si Papa sa lubid, sumusunod po yung kalabaw. Pinipiti ko po yung kalabaw kung saan pumunta si Papa para makita niya po na doon pala siya pupunta. Malaman niya na ganun yung direksyon na gusto kong puntahan niya. Ngayon dahil napansin ko na medyo marunong na yung kalabaw, sinubukan kong wala na siyang masundan kung talagang makakaya ko na siyang papuntahin kung saan yung direksyon na gusto ko. Ngayon po ulit-ulit lang po yung gagawin mo sa ganito para siya po ay matuto kung saan mo po siya gustong papuntahin hanggang po sa matuto siyang i-drive mo na nasa taas ka. So ito po yung pangalawang araw, ganito po yung tinapusan hanggang po sa malaman niya yung warning ko ng lubid kung saan direksyon siya pupunta. So ito na po yung pangatlong araw. Ito na po yung last kong turo sa kanya kung paano siya natutong sakyan. Siyempre, nilagay ko po sa ilong niya para malambot po siyang patigilin pagka siya po ay tumakbo ng mabilis para hindi po ako mahulog. So ito po yung nangyari, nakontrol ko na yung pagpupumiglas niya, kaya sinusunod niya na po yung gusto ko. So dapat po ipakita natin sa ating mga alagang hayop na tayo yung mas malakas, tayo yung dapat nilang sundin, hindi sila yung dapat nating sundin para ganyan po kung ano po yung gusto nating gawin nila, sumusunod. So ito po marunong na. Shoutout po pala sa lahat ng mga followers ko. Malaking bagay po sa akin ang pag-like, pag-comment at pag-share nyo po ng aking videos. At sa mga nakakapanood po ng aking video, sa mga hindi pa po nakapag-follow sa akin, sana po ay i-follow nyo po ako para updated ka po sa lahat po ng aking ina-upload na videos. Kasi ang ina-upload ko pong video ay true experience ko po. So malay mo po ang napagdaanan ko na ay pagdadaanan mo pa lang para hindi ka po magkamali. Kasi sinishare ko po lahat, maging maganda po yung pinagdaanan ko, maging pangit yung pinagdaanan ko. Kaya malalaman mo po at hindi ka na po magkakamali. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. More power po. God bless.